Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 711. Nang mapansin ni Lee na pinalaki ni David ang issue, sinabi niya, upang maging matapat. Alam mo rin tulad ng ginagawa ko na ang Eagle Clan ay nakaranas ng mabibigat na pagkalugi bago ito. Nawalan kami ng 300 kalalakihan, at hinahanap namin ang salarin sa likod ng kanilang mga pagpatay. Dapat nating ipaghiganti ang kanilang pagkamatay sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Oh, gayon din ang ginawa mo. Hanapin siya. Halos lumaktaw ang puso ni David. Sinabi niya, Master Newman. Bakit ka nandito? Hey, huwag mong sabihin sa akin na pinaghihinalaan mo ang isa sa amin. Iyong 300 kalalakihan ang lahat ng mga elite mula sa headquarter. Ang isa sa kanila ay kahit isa sa ang 4 na mandirigma mula sa Eagle Clan. Tiyak na wala tayong paraan upang mapapatay ang isang tao sa maraming tao. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Ikaw. Hindi ko maintindihan, Master Wilson, mabilis na sagot ni Lee. Ayoko magdulot ng anumang problema sa pamamagitan ng pagpunta sa iyo. Nais kong makipagtulungan sa iyo. Dito. Tumahimik sandali si Lee at sumulyap kay Michael, na tumayo sa gilid. Ayon sa aming mga pagsisiyasat, si Fane ang pumatay sa aming 300. Mga kalalakihan, patuloy niya. Ang manugang na lalaki ng pamilyang Taylor, Fane. Ano? Agad na bulalas ni Michael nang marinig niya iyon. Ang kanyang ekspresyon. Ipinahayag na hindi paniniwala. Walang paraan. Malakas ba siya? Hindi mo alam kung sino. Siya talaga. Nagulat si Lee. Alam ko na ikaw ay nasa magagandang termino. Kasama si Selena. Hindi ba mayroon kang ilang kaalaman tungkol sa mga pangyayari? Nakapaligid ng mga kahoy na kahoy. Hindi talaga. Nakita ko siyang lumaban dati, ngunit siya nakaharap lamang laban sa ilang dosenang mga bodyguard. Alam ko na maganda siya. Malakas, ngunit walang paraan na pinatay niya ang lahat ng 300 ng iyong mga tauhan sa kanyang sarili. Panipi. Nadama pa rin ni Michael na imposible. Tumingin siya ng diretso kay Lee. Siguro. Mayroon kang maling tao. Ang taong pumatay sa iyong mga tao mula sa Agila Clan, hindi bababa sa may lakas ng isang marshal o isang hari ng digmaan. At Fane. Si Fane ay marahil ay isang pinuno lamang ng ulo. Walang paraan. Napatunayan namin ang aming mga mapagkukunan. Tiyak na siya. Si Lee ay labis na sumasang-ayon. Nakakatawa si Fane. Maliit na karakter. Pinaghihinalaan ko na siya ay isang hari ng digmaan na nagtatago sa kanya. Tunay na lakas at pagpapanatili ng isang mababang profile. Ngunit sa sandaling siya ay hinimok, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa sandaling ito, tumango si David sa kanyang ulo. Matapos niyang isipin ang paksa. Malakas si Fane. Nagtataka rin ako. Bakit maraming tao ang gumagalang sa kanya kahit na siya ay isang katulong lamang? Commander. At maraming mga veterano ng digmaan ang nakabukas para sa matandang si Taylors. Kaarawan ng kaarawan. Tatay, kung si Fane ay tunay na naging isang hari ng digmaan, hindi mahalaga kung siya ay isang star na hari lamang ng digmaan, magiging mahirap siya sa tandang padamdam. Ano ang gagawin natin? Huwag mong sabihin sa akin na wala akong pag-asa na maghayganti. Panipi. Pinilipit ni Michael ang kanyang mga tampok sa isang grimace, malinaw na hindi nasisiyahan sa balita. Hey, huwag kang mag-alala. Hindi siya matalo ng Wilsons. Ngunit mayroon tayo. Mga kapatid mula sa lipi ng Eagle kasama namin. Hindi ba tama iyon? David chuckled. Sinabi ni Master Newman na ngayon lang na siya ay dumating upang makipag-ayos sa isang kasunduan sa pagitan namin. Hindi mo siya papayag na ganyan lang, hindi ka ba? Alam na pinatay niya ang iyong mga kalalakihan. Bingo! Nagbigay ng ngiti si Lee. Basta. Maghanda ng ilan sa iyong pinakamahusay na mga lalaki at maghintay para sa aming mga order. Makikipag-ugnay kami. Pagkatapos at magtakda upang patayin si Fane. Aayos namin ang lahat. Ngunit hindi ako masisiguro kahit na pinagsama namin ang mga puwersa mula sa aming dalawang pamilya. Sa katunayan, huwag mag-atas na magdusa tayo ng maraming mga casualty. Kung nawalan tayo ng marami sa ating mga kalalakihan, ang posisyon at kapangyarihan ay ibababa ng malaki. Nadama ni David na hindi sigurado sa plano. Matapos niyang isipin ito sandali. Huwag kang mag-alala tungkol dito, Master Wilson. Ang Fane ay isang sertipikadong Ash Asteriskle. Nasaktan pa niya ang berdeng kalangitan ng kalangitan. Hindi nagtagal. Sapat na, magkakaroon din kami ng berdeng kalangitan ng kalangitan sa tabi namin.
Nag-flash si Lee A. Mahiwagang ngiti at sinabing, ngunit kailangan mong maghintay ng pasensya para sa aming mga pag-aayos. Walang problema. Ito ay isang tapos na deal noon. Pinahaba ni David ang kanyang kamay. Ang dalawang lalaki ay nakipagkamay, nakaharap sa nakagagalit na tagumpay. Kabanata 712. Sa sandaling iyon, si Fane at ang iba pa ay natapos na ang kanilang tanghalian sa hotel. Malapit na silang bumalik pagkatapos ng isang masungit na pagkain. Hindi iyon mahal ngayon, di ba? Gumastos lang kami ng higit sa 700,000 bucks. Akala ko ang bill ay pupunta sa 1,000,000. Mayaman si Fiona ngayon. Kapag siya nagsalita, mayroong isang hindi maikikaila na tinge ng pagmamataas na laced sa kanyang mga salita. Talagang nakalimutan mo ba ang aming mga nahihirapang araw sa kahirapan? Ibinigay ni Selena A. Mapait na ngiti. Hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Bakit ako? Ihambing ang aking sarili sa mga dating araw. Ngayon mayroon akong isang manugang na maaaring magdala sa kwarta, at ang aking anak na babae ay kumita din ng maraming pera. Siyempre, dapat magpakasawa sa aking sarili. Ang pera ay sinadya upang gastusin. Ngumisi si Fiona at tiningnan si Joanne sa tabi niya. Hayaan mo, mahal ni Joanne. Nakita ko ang ilang magagandang damit. Isang butik kahapon. Sa palagay ko ay angkop ito sa iyo. Bakit hindi tayo mamimili? Mahal ito. Sumimangot si Joanne. Naalala niya kung paano dinala siya ni Fane. Bumili ng maraming damit at lahat ng uri ng mga hindi kinakailangang bagay sa huling oras. Kahit na ngayon, hindi pa rin siya sanay. Bukod, binigyan siya ni Fane ng maraming pera. Ngayon na ito ay sa kanyang pagkakahawak, hindi niya makaya na gastusin ito sa tuwing siya bumalik sa kanyang mga araw bilang isang malinis. Hindi ito mahal. Kaunti lang. Mahigit sa 10,000 bucks. Mas mahalaga, magiging maganda ito sa iyo. Medyo maikli ako, kaya marahil ay hindi ako magiging maganda dito. Bakit ako? Inirerekomenda ang mga damit sa iyo kung hindi man. Kumala si Fiona habang nagsalita siya. Binigyan siya ni Fane ng 70,000,000 bucks kahapon. Siya ay nasa mabuting espiritu ngayon, at kahit na siya ay nakaramdam ng kabutihan sa kanyang manugang. Sige. Pagkatapos, ngumiti si Joanne at sumang-ayon sa panukala na mamili. Siyempre, dalawa sa mga magagandang bodyguard na nakataas sa kanila upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Hayaan mo, Ben. Titingnan namin ang iyong cybercafe at tingnan kung paano ito ginagawa. Ngayon, medyo uminom si Andrew sa oras ng tanghalian, at ngayon ang kanyang mga pisngi ay flush. Tinapik niya ang balikat ng kanyang anak at umalis sila. Naturally, iilan. Sinundan din sila ng bodyguard. Hayaan mo, mahal. Dadalhin namin si Kylie sa aquarium. Nangako ako sa kanya, pagkatapos ng lahat. Tumingin si Fane sa magandang Selena. Sa tabi niya, nakangiti habang nagsalita. Sige, nais ni Kylie na puntahan. Matagal na ngayon. Ngunit wala akong oras o ang pera, kaya sinabi ko sa kanya iyon. Magsasama kami sa sandaling bumalik si tatay. Iyon ang dahilan kung bakit laging inaasahan ni Kylie. Nababalik ka sa lalong madaling panahon upang maihatid mo siya doon. Ang mga mata ni Selena nagsimulang mag-redend habang naalala niya ang nangyari sa nakaraan. Ilang taon. Sa oras na iyon, labis siyang natatakot na si Fane ay hindi kailanman bumalik. Natatakot siya na mamamatay siya sa larangan ng digmaan. Si Kylie ay wala nang isang ama noon, at opisyal na siyang maging isang ulila. Sa kabutihang palad, ang mga Diyos ay nakangiti sa kanila, at bumalik si Fane. Hindi siya nabigo. Ang alinman, na nagiging isang malakas at maaasahang tao. Huwag kang mag-alala. Ako. Bumalik ngayon. Ang kailangan lang nating gawin ay mabuhay ng mapayapa ang ating buhay. Tiyak na tayo. Maligayang magkasama. Naantig si Fane. Inalis niya si Kylie sa kanyang mga braso at lumakad pasulong. Si Orchid at 3 iba pang mga babaeng bodyguard ay sumakay pagkatapos. Sila, pinagmamasdan ng panganib. Sa isang kotse na hindi masyadong malayo sa kanila. Galit na pinapanood ni Flynn ang buong palitan. Panahon na upang gumawa ng isang ilipat, pinsan. Ang Fane ay nalason sa loob ng ilang araw ngayon. Tiyak na siya. Hindi sa kanyang pinakamahusay na anyo upang labanan. Panipi. Kabanata 713. Nagsalita si Flynn sa gayong puot, at hinaplos niya ang kanyang ngipin sa galit at kapetan. Huwag mong isuot ang iyong sarili. Ang mga taong ipinadala ko ay handa na. Bigyan si Fane ng isang mahusay na pagbugbog nang hindi siya pinapatay. Kailangan pa rin nating hintayin siya upang gumawa ng isang tanga sa kanyang sarili at mamatay ng masakit sa panahon ng kaarawan ni Selena.
Panipi. Sa pamamagitan ng isang mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha, pagkatapos ay kinuha ni Ken ang kanyang telepono upang tumawag. Hindi isang segundo mamaya, higit sa 100 mga tao ang lumakad mula sa isang eskinita. Tila ko'y na hinala at malilim na hitsura. Sumimangot si Flynn habang nakatingin siya sa. Ang mga tao ay dahan-daang lumitaw mula sa eskinita. Maaasahan ba ang mga taong ito, Ken? Huwag kang mag-alala. Natatakot akong ilantad ang aking sarili kaya nagtatrabaho ako ng mga gangster, ngunit mayroong maraming mga malakas sa kanila, at tiyak na maaasahan sila. Panipi. May kumpiyansa na sinabi ni Ken. Siyempre, hindi sila tugma sa isang hindi nakalagay na feign. Ngunit tulad ng swerte nito, humina siya dahil sa lason habang nagsasalita kami. Mga araw na ngayon, at siguradong tila hindi niya alam. Panigurado. Ang mga taong ito ay maaaring magbigay sa kanya ng isang mahusay na 1-2. Gayunpaman, malaki si Flynn. Nag-aalala at sa halip ay nagulat nang makita niya ang 4 na nakamamanghang kababaihan. Fane. Tingnan mo siya. Mayroon siyang 4 na kababaihan na kasama niya, at ang mga salitang Taylor. Ang bodyguard ng pamilya ay nakasulat sa kanilang mga damit. Nagtataka ako kung ano ang 4 na ito. Ang mga kababaihan ay tulad ng hindi namin narinig ang tungkol sa mga Fane na gumagamit ng mga bodyguard. F***, Panipi. Sinumpa ni Ken ang hangin. Ngayon na si Zina ay wala sa kanila, hindi kami makakakuha ng mga update tungkol sa kanila sa real time. Kapag binigyan niya ang mga kababaihan ng 1 beses over, Ken noon. Surmised, dapat itong maayos. Tingnan ang 4 na babaeng iyon. Mukha ba sila? Mga bodyguard. Ang lahat ng mga ito ay may mahabang mga binti, patas na balat at magagandang mukha. Mabuti. Walang dahilan upang magalit. Hindi sila tugma para sa isang gang na marami sa bilang. At sigurado iyon. Tumanggo si Flynn, sumasang-ayon kay Ken. Magaling talaga si Fane sa paggamit ng mga bodyguard, bibigyan ko siya. Lahat sila ay napakaganda. Hindi ako. Isipin na gumagamit siya ng mga bodyguard, sa palagay ko ay nakakasama siya. Babae. Ang aking mga saloobin ng eksakto, hinagupit si Ken. Ang womanizer na ito, Selena. Mahal na mahal siya, ngunit baka magkaroon siya ng lihim na pakikipag-ugnayan sa mga babaeng ito. Mula pa noong nakaraan. Iyon ay naiinis sa akin. At narito ako, may hawak na Selena kaya. Mahal sa akin at tinatrato siya ng mabuti. Hindi ko rin iniisip na siya ay kasal at may anak. Paano niya ako pinansin? Ito ay sobrang nakakabigo. Panipi tuldok. Orchids. Nabanggit ng masigasig na mata ang pangkat ng mga taong naglalakad papunta sa kanila mula sa malayo, at nakita niya ang hindi maiisip na hitsura ng mali siya sa kanilang mga mata. Master, tingnan ang mga iyon. Mga tao doon. Mukhang darating na sila. Mayroon lamang 1 dosenang mga tao, kaya iiwan ko sila sa inyo. Kasama ang kanyang anak, si Kylie sa kanyang mga bisig, siya. Dahan-daang nagsalita, Kylie, tumalikod ang iyong ulo, huwag kang umasa ngayon. Ikaw. Maaaring matakot sa susunod na mangyayari. Maaaring maging brutal. Ang huli. Ang inaasahan ni Fane ay para sa defiant ni Kylie, hindi. Pagkatapos ay nag-pout siya. Gusto ko. Upang makita kung paano nilalaban ng mga magagandang kapatid ang mga masasamang tao. Gusto kong talunin ang mga masasamang tao. Kapag mas matanda din ako. Tatalo ako sa sinumang nag-aalangan kay mommy at tatay. Panipi. Ang batang babae na ito. Sa pagkawala ng mga salita sa isang magandang panahon, nakaramdam siya ng isang mainit na pandamdam. Na dumadaan sa mga hibla ng kanyang pagkatao. Sige. Dahil matapang ka. Maaari kang tumingin. Lumingon sa kanyang mga bodyguard, pagkatapos ay inutusan si Fane kung gumawa sila. Isang paglipat, lumaban ka, ngunit huwag patayin ang sino man upang hindi mo takutin si Kylie. Beze. Bigyan sila ng isang matalo na hindi nila malilimutan. Oo, Master. Orchid at Ang. Tumanggo ang pangkat. Ang mga gangsters ay kumilos na hindi marunong isang bagay na hindi mapag-aalinlangan. Nang lumapit sila, ngunit agad silang nagreaksyon nang lumapit sila. Sapat na kay Fane at ang kanyang kumpanya. Talunin mo sila, sigaw ng isa sa mga tao. Na may tini na blonde na buhok, at ang lahat ay nagmamadali patungo sa Fane hindi isang sandali. Kalaunan. Ang lahat ng 4 na magagandang babaeng bodyguard ay sumaikop kay Fane at sa kanya. Defensively ng pamilya. Sila ay sumalakay sa parehong oras. Slam! Pow! Sa isang kisap mata lamang, bumaba ang mga gangsters tulad ng mga langaw habang sila ay humagulgol at nakasulat sa sakit. Kabanata 714. Paano ito posible? Mayroong 1 dosenang sa kanila.
Hindi ba ito ilan? Segundo. Ang bawat solong ay bumagsak. Ang mga panga ni Ken ay halos bumagsak sa lupa nang makita niya ang pagliko ng mga kaganapan kung paano natalo ang mga gangster. Napakabilis. Hindi mo ba sinabi na ang mga taong pinagtatrabahuhan mo ay maaasahan, Ken? Tingnan, nabigo kami kahit nasubukan ang tunay na kapangyarihan ng taong iyon. Hindi pa niya nagawa anumang bagay, at ang lahat ng aming mga tao ay nahulog na. Ang expression Flynn ay, ang pagsusuot ay pantay-pantay sa hindi nabubuong galit habang ang kanyang dibdib ay kumalas. Ito ay isang aksidente, Flynn. Ito ay tiyak na isang aksidente. Hindi ko naisip na ang mga batang babae na ito magiging bihasa. Ngumiti si Ken. Maaari lamang siyang manood bilang Fane. Mabilis na lumakad palayo at umalis sa kanilang sasakyan. Ang mga babaeng bodyguard ay hindi mga plorera, sabi ni Flynn matapos niyang isama ang kanyang sarili sa kanyang mga iniisip. Mula pa, natatakot ka na makikilala ni Fane ang mga bodyguard na karaniwang mayroon ka. Sa iyo, ang natitirang pagpipilian ko lamang ay tumawag at makuha ang mga masters mula sa puting pamilya. Tumanggaw si Ken matapos niyang isipin ito. Sumang-ayon. Gawin ang tumawag, at tiyaking nakakakuha ka ng maraming mabubuti. Gayunpaman, pinakamahusay na kung ikaw. Huwag sabihin sa iyong mga magulang ang nangyari sa iyong binti sa ngayon. Natatakot ako na magagalit sila kaya susundan nila ang sandali na sila. Alam kong ano talaga ang nangyari. Kung nangyari iyon, hindi namin makita. Masakit na namamatay si Fane sa panahon ng kaarawan ni Selena. Tumanggaw si Flynn at sumang-ayon dito. Tama, hindi natin hayaang mamatay ang taong ito. Panipin tuldok-tuldok-tuldok. Hobby, gagawin mo ba? Alam kong sino ang mga taong iyon. Bakit sila sinusunod? Bagaman ang mga taong iyon ay walang mga karibal ng kanilang mga bodyguard, nag-aalala pa rin si Selena. Ang kanilang pamilya ay nakalantad para makita ng lahat ng mga mata habang itinago ng kaaway ang mga anino. Ito ay mahirap itago mula sa mga taong ito kung palagi silang nag-ambush. Sa likod ng mga gulong, sumimangot si Fane. Hindi ko talaga alam ang tungkol dito. May isang posibilidad na ito ay si Ivan. Pinalo ko siya, pagkatapos ng lahat. Dapat galit sa akin si Michael. Gayun din, kaya mayroong. Siyempre, tila maaaring ito ay Ken at bata. Master Hugo. Bukod doon, nasaktan ko rin ang tinatawag na Green Sky Hall. At natapos ang kanilang mga negosyo na kumita ng pera. Maaari itong maging sa kanila. Kung gayon. Ang mga mata ni Fane ay lumiwanag habang siya ay nagsabi, oo. Batang Master Ginto mula sa ang pamilyang Ginto ay nawalan din ng isang bagay kagabi. Kung siya ay makitid ang pag-iisip, baka siya. Si Selena ay hindi nagsalita, nangyari lamang ito sa kanya kung ilan. Ang mga tao na si Fane ay nakakasakit nang wala siyang nalalaman. Hulaan ang pagkakakilanlan ng perpetrator ay magiging isang mahirap na gawain. Maling sa kanya. Mga saloobin sandali, isang pag-iisip pagkatapos ay tumayo sa gitna ng iba. Bulalas, o aking Diyos. Maaari bang ang pamilyang Xenos mula sa langit? Dumating ang Dragon City para sa amin. Hindi mo ba sinabi na ang pamilyang Xenos ay makapangyarihan? Narinig ko na halos katulad nila ang pamilyang Drake. Nasa gayon kami. Karamihan sa problema kung ito ang mga ito, si Selena ay nag-aalala pa habang nagpapatuloy siya. Nakasimangot tulad ng ginawa niya, ito ay talagang masama. Paano mo magagawang masaktan ang napakaraming mga tao? Mahal ako, ano ang dapat nating gawin? Kung ito ang mga tao mula sa Xenos. Pamilya, pagkatapos, nabanggit na ang mga nerbiyos ng kanyang asawa ay malabo, mabilis si Fane. Tiniyak siya, mahal, huwag kang mag-alala. Masisiguro ko sa iyo na hindi ito mga tao. Ang pamilyang Xenos. Sila ay isang malakas na pamilya, kaya sasama sila sa isang pangkat ng mga malakas na bodyguard. Pinatay ko ang anak ng Panginoon, kaya hindi tama iyon. Dumating ang Patriarch. Dagdag pa ni Fane, ang mga taong iyon ay makatarungan. Gangsters, at ang mga taong Xenos ay hindi sasama sa mga taong ito kung sila wanted revenge. Ang mga gangster na iyon ay tila mula sa aming gitnang lalawigan. Panipi. Naririnig ang paliwanag ng kanyang asawa, si Selena ay nakaka-relax habang pinipilit niya ang kanyang dibdib. At ungol, salamat sa kabutihan, pinakamahusay na kung hindi ito ang pamilyang Xenos. Maswerte kami na ang lahat ng 10 mga bodyguard na iyong pinagtatrabahuhan ay mabuti. Sasabihin ko na ang mga taong may subpar na kasanayan ay hindi masisira ang isang pawis para sa aming mga bodyguard. Oo, ang mga magagandang kapatid na babae ay napakalakas. Napakaganda nito kung magagawa ko.
Maging kasing ganda nila kapag lumaki ako. Chirp Kylie habang siya ay gidali-clap. Sa pamamagitan ng kanyang maisla na mga kamay. Haha, huwag kang mag-alala. Isang bata na may matalino at ang mga matalinong magulang ay lalaki upang maging katulad nila. Kylie, ikaw ay magiging isang lubhang malakas na tao kapag lumaki ka. Kung hindi, hindi ka karapat-dapat. Pagiging anak ko, panipi. Kabanata 715. Si Fane chuckled ay malakas pagkatapos nito. Ano ang pinagsasabi mo, Selena? Na nasa tabi niya, gaanong pinch sa kanyang hita at igulong ang mga mata sa kanya. Hindi ko nais na ang aking anak na babae ay maging isang brawny girl kapag siya ay lumaki. Kasama. Kung paano ang pagtingin ni Kylie, hindi siya magiging isang burly girl. Sabi ni Fane na may ngiti sa mukha niya. Gayunpaman, kailangan pa rin nating turuan siya ng mga kasanayan na dapat niyang malaman. Kaya't maprotektahan niya ang sarili. Ano ang mangyayari kung tatawid siya ng mga landas na may masama? Ang mga tao at hindi niya maipagtanggol ang sarili. Tingnan ang aking anak na babae, magiging isang stunner kapag siya ay lumaki. Tumango si Selena. Tama iyon. Pagkatapos ng lahat, anak ko siya. Panipi kuwit tuldok. Hindi na pagkatapos, dinala ni Fane ang kanyang asawa at anak na babae sa aquarium. Naging masaya sila sa isang masayang hapon na magkasama at umuwi sa paligid ng oras ng gabi. Ang mga sumusunod na ilang araw ay tila normal. Gayunpaman, 20 araw sa kaarawan ni Selena, may nangyari. Tulad niya. Pagmamaneho sa bahay, huminto siya sa kalsada. Maraming mga tao sa itim na demanda. Bumaba mula sa sasakyan sa harap niya, at sila ay nakakalungkot na hinaplos ang kanilang knuckles habang papalapit sila. Bumaba si Fane mula sa kanyang sasakyan pagkatapos. Kami. Kunin mo siya sa oras na ito, Flynn. Ang mga tao dito sa oras na ito ay mas malakas. Mga bodyguard mula sa iyong pamilya. 10 araw na mula nang uminom si Fane. Lason, kaya ang katawan ng taong ito ay dapat na mahina ngayon. Nagtataka ako. Kung napansin niya ang kalagayan ng kanyang katawan. Sa isang kotse na hindi kalayuan, tumingin si Ken. Kung nasaan si Fane, at isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Haha, kailangan ko. Aminin kong nakakaramdam ako kapag naiisip ko kung paano natin masasaktan ang taong ito sa ibang pagkakataon. Flynn. Tila nasasabik na tulad ng paghihintay niya sa araw na ito sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, tiyak na iyon. 2 sa mga taong hiniling kong dumating ngayon ay ang koponan. Mga pinuno para sa ating mga bodyguard. Sa palagay ko ang kanilang pakikipaglaban sa katapangan ay maaaring halos magkahiwalay. Iyon ang isang pangunahing. Samantala, sino ang nagpadala sa iyo? Tumayo si Fane sa tabi ng daan at naghanap para sa isang bahagyang maluwang na lugar. Isang pangkat ng 7 hanggang 8 lalaki ang nakapaligid sa kanya. Haha, hindi ka kwalipikado na malaman. Iyon, binata, hindi rin namin sasabihin sa iyo. Ang isa sa mga lalaki ay ngumiti ng malamig. Habang pinahihit niya ang kanyang ulo sa gilid, na-crack ang kanyang leeg. Talaga, well, hayaan mo ako. Sabihin mo sa iyo ang lahat kayo ay wala sa swerte dahil wala ang aking anak na babae. Ngayon, dumating ang tugon ni Fane, hindi tulad ng ngiti sa kanyang mukha. Ano ang ginagawa? Ang pagkakaroon ng iyong anak na babae ay may kinalaman sa amin. Ang order na natanggap namin ay, talunin ka hanggang sa hindi ka makagalaw. Sabi ng lalaki sa tapat ng Fane bago magkakling ng malakas. Kung wala ang aking anak na babae, ang tanging pagpipilian na naiwan para sa iyo ay mamatay. Malamig na ngumiti si Fane. Humakbang siya at gumawa ng unang pag-atake. Kabanata 716. Haha, mas gusto mo, binata. Ang isa sa mga bodyguard ay nakakak. Walang sakit. Inilunsad niya ang kanyang kamao at inikat ito, na naglalayong kay Fane nang makita siya. Nagmamadali sa kanila. Boom! Ang mga kamao mula sa parehong lalaki ay bumangga laban sa bawat isa. Iba pa, at ang malakas na puwersa ay nagtakda ng mga alon ng mga ghost. Ang ganitong puwersa ay nagpadala ng lalaki na lumilipad. Huff! Ang tao ay nagsusuka ng dugo at hindi naniniwala, hindi siya kailanman naisip na ang tao sa harap niya ay maaaring gumawa ng gayong kapangyarihan. Enerhiya ni Fane. Lumampas sa kanya na ito ay ang lakas ng isang bumabagsak na bundok. Thump! Ang lalaki. Nahulog sa lupa habang ang dugo ay umuusbong sa kanyang bibig. Agad na ang mukha niya. Naging sobrang mapatla. Slam! Walang pahinga si Fane habang nagbigay siya ng isang matalim na suntok sa leeg ng ibang lalaki. Ang hindi maiisip na tunog ng isang bagay na nag-snap. Maaaring marinig, at ang lalaki ay nahulog ng walang buhay sa sahig.
Ang ilang higit pang mga suntok mamaya, maraming mga masters ang namatay sa lugar. Ako. Imposibleng. Ang mukha ng lalaki sa lupa ay naging mapatla pagkatapos makita. Paano lumingon ang tides? Ang bawat kasama niya ay isang Panginoon, gayon pa man sila. Madali ng massacre. Arg. Ang isa pang lalaki isa na may mga kasanayan sa par. Sa pamamagitan ng isang pangunahing ay pinatay din ni Faye ng madali sa loob lamang ng 2 segundo. Ikaw. Ang huli. Naniniwala ka ba sa akin ngayon? Si Faye ay nakangiti ng sardonically sa lalaki. Sa sahig habang naglalakad papunta sa kanya. Kinuha ni Faye ng isang sigarilyo at sinindihan ito. Nang makarating siya sa taong iyon. Naninigarilyo siya sandali bago magtanong. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo ng mga tao? Ako. Hindi ko alam. Ang lalaki ay nagpahid sa kanya. Ngipin at natatakot. Sa pamamagitan ng likas na hilig, lumingon ang lalaki upang tumingin sa kotse ng BMW. Nagpark na hindi masyadong malayo sa kabaligtaran na kalsada. Medyo natigilan, Faye. Sinundan ang linya ng paningin ng taong ito at tumingin. FCK. Ano ang tanga? Tumitingin dito para sa. Agad na natakot si Ken nang makita niya ang bodyguard na nakatingin. Agad niyang sinimulan ang kotse, lumakad sa petrolyo at umalis. Sa sandaling ito, kapwa siya at si Flynn ay talagang nagpetrolyo. Iyon ang mga pinakamahusay na mandirigma sa lahat ng mga bodyguard sa puting pamilya. Kabilang sa mga ito, 2 ang higit kaysa ordinaryong mga mandirigma. Hindi ito nangyari sa parehong Ken at Flynn na si Faye ay maaaring pumatay sa kanila ng madali. Tumawa si Faye sa ang bilis ng mga naganap ay umaalis. Haha, mabilis silang umalis. Ano ang mga duwag? Panipi. Sa kakaibang pansin ni Faye, isang flash ng fierceness ang lumitaw sa mga mata ng ang lalaking nakahiga sa lupa. Kumuha ng isang sandang out, ang lalaki ay nagmamadali patungo. Faye at naglalayong ang sandang sa tiyan ni Faye. Whoosh! Siyempre, Faye ay mas mabilis. Gamit ang isang flip ng kanyang kamay, nahuli ni Faye ang kanyang kamay at sinaksak ang kutsilyo sa dibdib ng nagulat na lalaki. Shing! Kabanata 717. Nang paluwagin ni Faye ang kanyang kamay, ang lalaki ay nahulog ng diretso sa sahig, ang kanyang mga mata pa rin malawak na bukas sa takot. Medyo ang bangkos ng mga taong nagpapakamatay. Ngumiti. Callously, bumalik si Faye sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis sa eksena. Sa oras na ito, siya. Malinaw na kailangang ipakita sa mga taong ito ang ilang mga kahihinatnan dahil mahirap ito. Para sa kanya upang mabuhay ang buhay sa kapayapaan kung palagi silang nakagambala sa kanyang buhay, Ken. Drove malayo, nag-aalala pa rin nang mapansin niya si Faye ay hindi na nakakasakay sa kanila. Makakakuha lamang siya ng hininga sa sandaling nakarating sila sa mansyon ng pamilya Clark. Naisip ko ba ang mga bagay, Flynn? May mga taong may kapangyarihan ng pakikipaglaban. Ng mga major sa mga masters mula sa puting pamilya, gayon pa man si Faye, pinatay si Faye. Madali silang. Gulping kinakabahan, pinunasan ni Ken ang malamig na pawis sa kanya. Noo. Sumimangot si Flynn at tahimik sa loob ng ilang oras bago siya nagsalita. Ano ang nangyayari? Bakit sa palagay ko ang taong iyon ay hindi lason? Maaaring Ivan. At niloko tayo ni Zina. Pinaikit ni Ken ang kanyang mga kamao nang marinig niya kung ano ang Flynn ay sinabi. F***sake. Ngayon na nabanggit mo ito, nagsisimula akong magtaka kung tayo ay nilalaro ng babaeng iyon, si Zina. Kung nalason si Faye, wala siya. Naging napakalakas. Mas mahalaga, pinatay ni Faye ang mga masters na nasa par with majors ng isang hukbo. Hindi ba niya sinabi na siya ay isang komandante ng ulo sa army? Siya ba ay gumaganap ng labis? Imposibleng. Ang taong ito ay hindi pangunahing, sigurado iyon. Patuloy niyang itinatago ang kanyang tunay na lakas, ngunit sa palagay ko siya isang marshal. Habang iniisip niya ito, pagkatapos ay iginiit ni Flynn, ito ay halos imposible para sa kanya na maging isang hari ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang mga tao na hari ng digmaan, at kilalang kilala sila. Sa palagay ko siya ay isang marshal. Mayroong maraming bilang ng mga marshal, at medyo normal para sa kanya na hindi kilalang kilala. Kung si Faye talaga ay isang marshal, bakit gusto ng taong ito itago ang kanyang pagkakakilanlan? Nagtaka Ken. Paano ko malalaman? Si Flynn lang. Bilang blanco at walang kabuluhan kung bakit itatago ni Faye ang kanyang tunay na lakas o pagkakakilanlan. Isang pag-iisip pagkatapos ay nangyari sa kanya habang ang kanyang mga mata ay naiilawan. Nakukuha ko ito. Ilang mga tao maaaring magkaroon ng lakas ng labanan ng isang marshal, at habang siya ay maaaring maging isang
Marshall, baka nagkamali siya at sa gayon ay na-demote. Tumango si Ken. May katuturan iyon. Baka nagsisinungaling siya nang sinabi niyang nawalan siya ng token at na siya ay isang normal na sundalo lamang. Maaaring magkaroon siya ng isang pamagat ngunit na-demote sa A. Normal na sundalo matapos siyang magkamali. Dapat ay napahiya siya kung siya nabanggit ito, o maaari pa siyang mabulok ng kanyang asawa o biyenan. Sa gayon ay nagpasya siyang mas mahusay na panatilihing lihim ito. Dapat iyon. Marami pang naisip ni Flynn ang tungkol dito, mas maraming posibilidad ang ipinakita. Naisip pa ito bago pa siya lumingon kay Ken at sinabing, ano ang dapat ginagawa natin ngayon? Naisip ito ni Ken at sinabing, makakatagpo ako kay Ivan at Zina muna. Hinihiling namin sa batang Master Hugo na sumali rin sa amin. Sasabihin namin sa kanila tungkol sa nangyari ngayon at tingnan kung ano ang sinasabi nila. Pagkatapos ng lahat, baka tayo magagawang magkaroon ng isang mahusay na plano kapag magkasama ang lahat. Tanong ni Ken. May magdadala kay Flynn pabalik sa bahay bago magmaneho papunta sa ospital. Kasama ang kanyang mga subordinate. Hiniling din niya kay Young Master Hugo na lumapit bilang mabuti, bakit kayong dalawa dito? Haha, gumaling na ako, at nakakakuha ako. Handa nang may palabas, sabi ng isang ngumisi kay Ivan habang papalapit sina Ken at Neil. Sinabi ba sa iyo ni Zina na ako ay pinalabas? Pinipili mo ba ang mga lalaki? Miyap upang makapagdiwang tayo sa isang pagkain. Hindi ako sigurado. Batang guro. Tinawag ako ni Clark at tinanong ako rito, na sinasabi na may mahalaga upang talakayin. Tumingin si Neil kay Ken sa pagdududa. Ang ngiti ni Ivan ay nahulog sa sandaling iyon. May masamang pakiramdam siya. Ano ito, may nangyari ba? Tumingin si Ken. Si Zina ay may kahulugan bago siya nagsalita kay Ivan, hayaan at maghanap ng isang lugar kung saan lahat tayo ay maupo. Ipapaliwanag ko sa iyo ang mga lalaki habang kumakain kami. Sumimangot si Zina dahil hindi siya komportable sa kung paano siya tinitingnan ni Ken. Ginawa ito sa kanya. Parang siya ay isang especially iya. Kabanata 718. Hindi nagtagal, dinala ni Ken ang grupo sa isang hotel, may pribadong silid at nag-order ng ilang pinggan. Kapag natapos na nila ang pag-order, tumingin si Ken kay Zina. At tinanong, Miss Zina, sigurado ka bang ininom ni Fane ang lason na ibinigay namin sa iyo? Nagulat si Zina sa tanong at mukhang hindi sigurado bago siya sumagot, oo, nakita ko siyang inumin ito ng sarili kong mga mata. Pinasa ko rin siya ng mineral na tubig sa aking sarili. Nakita ko siyang uminom ng kalahating bote sa isang go at itinapon ang natitira sa dumpster. Hindi mo naalala ang mali, hindi? Ken. Nagtanong muli, nag-aalinlangan pa rin sa kung ano talaga ang bumaba. Siyempre hindi. Naaalala ko ang lahat ng malinaw. Tiyak na ininom niya ito, dumating si Zina. Depensa. Bakit? Batang Master Clark, ano ang nangyayari? Pinaghihinalaan mo ba? Nagsisinungaling ako. Isang pag-iisip ang nangyari kay Zina, at ang kanyang pagpapahayag. Agad na naging malamig. Pinanganib ko ang aking buhay at nagtrabaho sa undercover para sa iyo. Guys, alam mo ba kung gaano ako kinakabahan? Natatakot ako na gagawin ni Fane. Makibalita sa kung ano ang ginagawa ko, at maaari lang akong huminga nang makita ko. Siya ay umiinom ng tubig mula sa bote ng mineral na iyon. Gaano kakatapang na pinaghihinalaan mo? Pagsisinungaling. Lumingon si Ivan kay Ken at sinabing, batang master na si Clark, ang nangyari. Eksakto. Bakit mo ito tatanungin, Zina? Hindi niya kailangang magsinungaling sa amin, kahit na kung hindi siya nagtagumpay. Noon lamang iyon sinabi ni Ken, ito ay higit pa sa 100 araw mula nang kinuha ni Fane ang lason, di ba? Dadalhin ang lason. Epekto pagkatapos ng 10 araw, at lahat tayo ay naghihintay para sa kanya na mamatay ng masakit habang kaarawan ni Selena. Gayunpaman, nagpadala ako ng 2 magkakaibang grupo ng mga tao sa labas. Kunin mo siya. Nais kong subukan kung paano naging malayo ang kanyang katawan, at nais kong eksaktong paghihiganti. Si Ivan at batang master na si Taylor ay nagkatinginan sa isa't isa, medyo natutuwa nang marinig nila ito. Paano ito? Hindi posible na ang kanyang katawan. Wala bang sintomas, di ba? Fretted Zina. Huminga ng malalim si Ken at sinabi. Sa palagay ko hindi siya lason. Ang unang pagkakataon na nagpadala ako ng mga tao pagkatapos niya, wala. Maraming nangyari mula nang makasama niya ang kanyang mga bodyguard. Sa pangalawang pagkakataon, ang aking pinsan, si Flynn ay nagtanong sa ilang mga masters mula sa puting pamilya, at panipi.
Tumigil si Ken sa isang magandang habang bago siya sabik na nabanggit, sa palagay ko si Fane. Nakakuha ng mga kakayahan sa pakikipaglaban na nakikipagkompetensya sa isang martial. Isang martial. Ang mga mukha ng Ivan at ang iba pa ay nagdilim. Kung iyon ang kaso, magiging napaka mahirap na mapupuksa ang Fane. Hindi nakakagulat. Hindi kataka-taka ang magandang bodyguard. Nag-upahan kami dati ay hindi pumatay sa taong ito. Itinago niya ang kanyang totoo lakas. Agad na sumabog si Neil nang hindi nagtagal ay naalala niya ang isang bagay. Iyon ay imposible. Hindi ko akalain na posible iyon. Umiling-iling si Ivan. Bakit? Itinatago niya ang kanyang tunay na lakas kung siya ay isang marshal. Bakit hindi niya sinabi sa Taylor? Pamilya. Kung iyon ang kaso, tiyak na malulugod ang matandang Panginoon. Iyon mas mahalaga, si Fiona at ang iba pa ay tatanggapin siya ng maligaya. Sa sandaling bumalik siya mula sa kanyang oras sa hukbo. Panipi. Kabanata 719. Si Zina na nakaupo sa tabi ay may pag-iisip na may nakasimangot. Hindi ito. Mahaba hanggang sa hindi nagtagal ay lumiwanag ang kanyang mga mata at sinabi niya, nakuha ko ito. Ang lalaking ito. Dapat ay natatakot kay Fiona, Ben, at ang iba pa na gumastos ng kanyang pera. Iyon. Dapat ito. Narinig ko na ang mga majors ay bumalik na may $1 bilyong bilang isang gantimpala. Mula sa gobyerno kapag nagretiro na sila. Kung ang taong ito ay isang marshal, maaaring mayroon siya. Ilang bilyon kasama niya, di ba? Agad din na tumango si Ivan. Tama iyon. Tama iyon. Ang posible na ito. Ang taong ito ay maaaring nais na itago ang katotohanan. Na marami siyang pera. Si Ken, sa kabilang banda, ay nagsuot ng isang masikip na ngitisa. Ang mukha niya. Tiyak na naiisip mo ang mga bagay. Kung marami si Fane bilyon, isusulat ko ng mali ang aking pangalan. Kung iyon ang kaso at hindi mo iniisip. Kaya, ano sa palagay mo ang dahilan, Batang Master Clark? Bukod sa pagiging isang marshal mismo, hindi ko maisip ang anumang iba pang dahilan para sa kanyang ayaw. Fiona, Ben, at ang iba pa upang gastusin ang kanyang pera. Si Zina ay may kumpiyansa na nakatiklop. Ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, naniniwala siyang tama siya. Ngumiti si Ken. Walang malasakit at nagkomento, naranasan ko ang ideya sa aking pinsan. Bago, at pareho nating naramdaman na hindi maipakita ni Fane ang token kahit na sinasabing siya ay isang pinuno ng pinuno. Wala siyang pinuno ng ulo, sigurado iyon. Tiyak na hindi siya pinuno ng koponan, kailangan lang niya maging regular, Ron. Sundalo ng off the mill. Haha, Zincakled, sinundan ng kanyang rebuttal. Paano ito posible? Hindi mo ba ito sinabi sa iyong sarili na ang kakayahan ng pakikipaglaban ni Fane ay tulad ng isang marshal? Paano siya magiging isang normal na sundalo? Hindi ka ba sumasalungat sa iyong sariling mga salita? Malayo ka na sa track dito. Oo, ang kanyang ang kapangyarihan ng pakikipaglaban ay halos tulad ng isang marshal. Kahit na hindi siya isang marshal, siya dapat isaalang-alang ang isa sa pinakamalakas sa mga majors. Ngumiti si Ken. Walang pakialam at nagkomento, ano ang ibig sabihin kung napakalakas niya ngunit isang normal na sundalo lang. Nangangahulugan ito na dapat siyang gumawa ng mali sa kanyang oras sa hukbo, at hindi niya mapapanatili ang kanyang pamagat. Sa wakas si Ivan. Naintindihan kung ano ang tren ng mga saloobin ni Ken sa lalong madaling panahon. Haha, nakukuha ko ito ngayon. Tiyak na masisira siya ni Fiona at iba pa kung sasabihin niya na mayroon siyang pamagat. Nang alinman sa isang marshal, o isang pangunahing, o isang pinuno ng ulo, ngunit hindi ito mapapanatili. Bukod dito, mas mapahiya ito kung narinig ng iba ang tungkol dito, di ba? Sa wakas, nahuli rin sina Zina at Neil. Tila nahihiya si Fane na sabihin ito. Sa iba, kaya itinago niya ang kanyang tunay na lakas at ang tunay na sitwasyon ay lihim. Hindi nagtagal ay naalala ni Neil ang isang bagay at sinabi, hoy, kung si Fane ay naging ilan. Head commander o pangunahing, gagantimpalaan pa rin siya ng bansa ngayon na siya isang veterano. Ang bansa ay, dumating ang tugon ni Ken. Narinig ko ang may nagsasalita tungkol dito dati. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao na dating majors ay gumawa pa rin ng malaki mga kontribusyon sa bansa. Hindi tatalikuran ng bansa ang mga taong gusto. Si Fane na nasa hukbo ng 5 taon, at tiyak na ibibigay nila ang mga taong ito isang gantimpala o dalawa. Tumahimik si Ken bago siya idinagdag, gayunpaman, para sa mga taong gusto. Fane na nagkamali at na-demote sa isang normal na sundalo, ang mga gantimpala ay maaaring pumunta mula sa 1 bilyon hanggang 2 o 300 milyon. Kung ang
Ang mga gantimpala ay orihinal na 2 hanggang 3 bilyon, maaaring mabawasan ito sa 5 bilyon. Ang pera ay mababawasan ng maraming. Habang nag-uusap sila, kabilang sa kanilang sarili, si Zina pagkatapos ay naalala ang isang bagay. Kung si Fane talaga ay A. Marshall tulad ng pagtatansya ng batang master na si Clark, hindi ba ibig sabihin niya? Mayroon bang halos 5 hanggang 6 na bilyon ngayon? Para bang siya ay nahit sa isang year A kasandali, para bang nakita niya ang lahat? Hindi nakakagulat, hindi katakataka na maangkinigay na mag-host siya ng isang malaking lungsod stirring. Kaarawan ng kaarawan para kay Selena. Ang taong ito ay kailangang magkaroon ng ilang bilyon na kasama niya ng tama. Ngayon, 4 hanggang 5 bilyon kahit papaano. Panipi. Kabanata 720. Iyon ay gumagawa ng labis na kahulugan. Hindi nakakagulat na ang taong ito ay nang-ahas na ipagmalaki. Paghuhost ng kaarawan ni Selena. Tiwala siya dahil may paraan siya. Upang gawin ito, dumating ang tugon ni Ivan habang siya rin ay nakakita ng mas malinaw na larawan. F*6, Fane. Ay napakababang profile na akala namin ay mayroon lamang siyang milyon. Siya, tunay na hindi ito nangyari sa akin na mayroon siyang 4 hanggang 5 bilyon. Kung siya, talagang nagkaroon ng marami, dapat na sapat na gumastos sa paligid ng 1 hanggang 2 bilyon. Sa pagdiriwang, mapahamak ito. Naghihintay ako na makita siyang clowning mismo. Mabuti. Hindi ba maganda iyon? Marahil ay hindi namin makikita siya na hindi nagagawang kagaya. Naisip namin, sa rate na ito, maaari siyang mag-host ng isang grand birthday party pagkatapos ng lahat. Panipi. Fumed Neil. Ibinuhos niya ang kanyang sarili ng ilang alak at ibinaba ito sa isang lakad. Halika. Ang pinggan ay pinaglingkuran. Mag-chat tayo habang umiinom tayo. Katulad nito, si Ivan. Ang mood ay naging maasim din. Nagagalit pa ako sa katotohanan na ginugol namin. Maraming milyon upang i-advertise ang partido para sa kanila, sa pag-asang ang lahat. Lumiko upang makita siyang napahiya ang kanyang sarili na hanggal. Tulad ni Ivan, nagbuhos din si Ken. Ang kanyang sarili ay isang malaking baso ng alak at ininom ito ng sabay-sabay. Bigla, lahat nahulog sa lugar para sa kanya, siya ay sumigaw, habang naasayang namin ang maraming pera. F*6, ano ang nakuha natin sa paggastos ng malaking halaga ng pera? Siya. Madaling magpatuloy at isagawa ang tulad ng isang napakalaking kaarawan ng kaarawan. Hindi ba? Tulungan mo siya at gupitin ang kanyang mga gastos. Pinutol namin ang ilang milyon para sa kanya. Humiram pa ako ng pera sa aking mga kaibigan at sinabing babayaran ko siya. Balik. Hiniram ko ang pera na iyon upang makatulong na pondohan ang mga ad para sa haltak na ito. Neil. Bumantong hininga at walang magawa. Ang kanyang ama ay may mahigpit na kontrol sa kanya at natatakot na siya ay magdulot ng problema, kung kaya't nabawasan ang pera ni Neil. Buwanang. Hindi ito ganap na walang silbi. Pinatugtog pa rin namin siya. Tumawa si Ivan at uminom ng isang bibig ng alak ng dahan-dahan bago siya idinagdag, anuman, wala siya. Ideya na siya ay nalason. Kaya paano kung ang partido ay gumalaw sa lungsod? Hindi ba lahat nandyan upang makita ang kanyang libing? Upang makita kung paano siya namatay? Haha, bata. Master Taylor, hindi kami nasisiyahan na gumastos kami ng pera upang mag-anunsyo para sa kanya. Ngunit mas nababahala kami na hindi siya lason. Iyon ay magiging isang malaking problema. Panipi. Si Ken ay talagang nag-aalala habang siya ay nanunulat kay Zina. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagmamadali. Tanungin si Miss Zina kung talagang nakita niya si Faye na uminom ng lason. Galit ng implikasyon, ang kamay ni Zina ay likas na nakataas habang siya ay nag-snap, bata. Master Clark, ilang beses na kailangan kong sabihin ito bago mo ako maniwala. Ako, si Zina Jackson, nanunumpa sa kalangitan. Kung hindi ko nakita si Fane uminom ng lason. Gamit ang aking sariling mga mata, masasaktan ako ng kidlat. Wala nang ibang pagpipilian si Ken. Kaysa maniwala na si Zina ay hindi nagsinungaling sa kanila nang marinig niya ang sinabi niya. Sige, naniniwala kami sa iyo. Tahimik si Ken ng ilang oras bago siya nagsalita, ako ay labis na nababahala, nag-aalala na sinuhol ka ni Fane at na ikaw. Nagkunwari na kasama ang batang Master Taylor upang makarating ka sa Intel. Kami, tila hindi yun ang kaso at lahat ay mabuti. Paano ka maglakas loob? Duda ako ng ganyan. Nagagalit ang dibdib ni Zina nang marinig niya ito. Siya, tinitingnan si Ken na galit at sumabog, ako ay tunay na nagmamahal kay Ivan. Huwag gumawa ng mga pagpapalagay sa lahat ng oras. Magagalit ako kung sasabihin mo ulit iyon. Panipi.
Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.